Magandang araw. Itutuloy po natin ang ating talakayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po sana kayo, comment at like. Mga kababayan, binabasa ko po yan. So, ang ating karuktong na tanong doon sa pinag-uusapan natin tungkol sa palusot ng depensa patungkol sa kasong threat na binibintang kay BP Sara dahil nga narinig natin yung video, recorded yan, mga kababayan, isang taon mahigit na yan nagsisirculate sa social media. Ang ating kasunod na tanong mga kababayan ay, is hiring assassin relevant? Kasi ang pinupunto kasi nila doon sa depensa, saan ba maririnig doon sa video na yung salitang assassin? Hinahanap nila yung salitang assassin mga kababayan. Ngayon ang punto doon, ang nakalagay sa video, ang recorded video na narinig natin, ang sabi ni BP Sara, ito pa hindi verbatim kasi wala po ako ditong file eh. Pero ang nakalagay, ang narinig natin doon, may kinausap na ako na tao na kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Sabi niya, oo. Di ba ba? So may kinausap siyang tao na handang pumatay, mga kababayan, at umuundo daw ah. Ano ba tawag niyo sa ganung tao? Di ba assassin yun? At hindi naman kailangan mga kababayan na mapatunayan o ma-produce na nag-hire nga ng, ng assassin. Ang banta ay banta. Kapag ba binantaan kayo, napapatayin kayo mga kababayan, kailangan pa bang i-produce na tao, eto yung papatay sa'yo para masampahan mo ng kaso? Hindi, sapat na yun mga kababayan. Pinagbantaan ka na eh. Di po ba? Lalong di pwedeng conditional na kapag hindi mo binigay yung pera sa akin, papatayin kita. Kung ganun pala mga kababayan, hihintayin mo pa bang mapatay ka para lang masabi may banta? Obviously, hindi na banta yun. Murder na yun o homicide. Well, may premeditated yun. So, murder na yun. So, ang punto lang natin mga kababayan, yung threat na sinasabi, nangyari ba o hindi? Yun ang tanong doon. At mukhang lumamang ang prosecution doon dahil tandaan po natin sa nakalipas na 3 araw hindi po nila dininay yung depensa po, hindi nila dininay na totoo yung video. Actually, yung closing statement pa nga nung abogado nila nung araw, nung pangatlong araw eh, ang sinasabi nila ano eh, unconventional but justifiable. O di parang inamin nila na totoong sinabi nga ni BP Sara yun kaso may palusot lang kasi under pressure siya, ginigipit siya, kaya delikado eh. Unhinged eh. Paano magiging fit ba yan sa public office? Kung presidente yan mga kababayan, sa dami ng problema at ginigipit siya ng kung sino-sino, eh baka mamaya may control yan sa bomba, baka bumbomba yan kung ganyan pala ang tendency niyan. Ngayon, dun sa tanong natin na pag-usapan lang natin mga kababayan dun sa threat, hindi naman nga mahalaga kung mai-produce yung tao, okay din yun, mai-produce yung taong o aamin yung taong siya yung kinausap. Pero kung hindi, hindi rin mahalaga. Bakit? Ang importante dun may intent, may intention patayin ka. May pagbabanta eh. 'Di po ba mga kababayan? So, dun sa nangyaring yun, prosecution at defense ano, 'pag tinanong natin sino ang nakakalamang sa nakalipas na isang linggo, ang tingin ko talaga prosecution mula umpisa hanggang dulo kasi yung opening statement pa lang mga kababayan, yung statement ni Congresswoman Luistro, idinikit niya yung pangyayari dito sa threat na 'to at sa iba pang mga articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa normal na mga tao, sa hanap buhay, kung ang simpleng treasurer ng barangay nakakasuhan at nakukulong dahil sa misappropriation ng pondo, eto pa kaya bilyon-bilyon o milyon-milyon? Kung ang teacher na nagsabi 50 million pesos ibibigay niya kung sino makakapagpatay kay dating Presidente Digong Duterte ay basta-basta hinuli at dinala sa isang napakalayong lugar, 5 hours away ata mula sa bahay, pinaluhod at pinag-sorry kay Presidente Duterte na wala pang due process mga kababayan ha, hindi pa napapatunayan kung siya talaga nag-post nun sa kanyang social media. Pero ito, may pinapalusot nila, recorded 'to narinig ng lahat at sinasabi at di nila dinanay at sinasabi, nasabi lang niya yun bilang isang asawa, babae, anak, kaibigan na nagigipit. So, anong tendency ng taong ito? Eh, may background 'tong nanununtok ng sheriff.
'pag naba-bad trip. Capable 'to mga kababayan, 'di po ba, na magawa yung kanyang banta dahil yung tatay niya mismo ay may kinakaharap na mga kaso sa tukhang sa mga pagpatay. So, isa po yung sa mga kailangang suriin, capable ba yung taong nagbanta sa inyo, nag-ibig sa katuparan yung banta? Well, I think capable siya at seryoso ang banta. Sabi nga niya, "No joke, no joke." 'Di po ba mga kababayan? Kaya yung tanong na, sabi nila impeachable act ba yun, yung sa threat? Alam niyo po mga kababayan, yung impeachable act lalo na yung betrayal of public trust, sa kanila nanggaling. 32 million ang boto nila. Although walang bearing yun, bakit? Yung si Presidente Erap ang nanalo noon, landslide din yun, eh, hindi man gano'n kalaki boto niya pero malaki lamang niya sa mga sumunod sa kanya. Pero ano nangyari sa kanya? 'Di ba napatalsik? Umalis siya sa Malacanang, bakit? Kapag ba ikaw nakakuha ng malaking botos, immune ka na bang gumawa ng mali? Yung 32 million, dapat nga yun ang naging basehan nila, eh, betrayal of public trust. Tinraidor mo yung mga bumoto sa'yo, mga kababayan, at napakadami nun. Kaya ang tanong diyan, fit pa ba humawak ng posisyon? Kasi ang beneficiary 'pag namatay ang presidente siya, 'di po ba mga kababayan? So, yung mga yan, eh, dapat pag-aralang maigi at dapat bantayan ang impeachment. Bakit? Eh, kasi kung ang binibigay na palusot sa atin, eh, dahil nape-pressure lang siya kaya nasasabi niya yun, eh, ano pa inaasahan natin sa isang lingkod bayan na ganyan? 'Di po ba mga kababayan? Alam niyo po, yung sinasabi na, nabanta, pero wala naman daw mapo-produce na assassin. Kaya nung tinanong si Attorney Ligutan kung maipo-produce nila yung tao, nagulat din ng lahat ano, sinabi niya, "Yes." Mas malakas nga naman kung may taong aamin na ako yung kausap. Pero dun sa puntong kasi ang case lang naman is threat, eh, 'no, grave threat, eh. Yes or no nga lang yun, eh, nagbanta ba o hindi, 'di po ba? 'Pag sinabi bang papatayin ka, pero buhay ka pa, ibig sabihin ba nun walang pagbabanta, 'di po ba? Threat is a threat. Sabi nga nung ang inaano ni Senator Alan Cayetano yung testigo, sabi niya, "Conditional threat ba 'yan?" Ang sagot niya, "The threat is absolute." Sabi nung testigo, kaya nga siguro napaisip din si Alan Cayetano, mukhang nadiin pa lalo yung depensa. Kasi ang tibay ng sagot nung testigo mga kababayan, hindi kumurap. Talagang sinabi niya na absolute yung threat. At talaga naman, eh, 'pag nagbanta ka, banta talaga yun. Wala na ibang tawag dun, 'di po ba? Alright mga kababayan, hanggang dito po muna. Sana po may natutunan tayo. At sana po kung di pa po kayo naka-subscribe, subscribe po sana kayo, comment at like. Maraming pong salamat mga kababayan.